Nagbayag ng matinding pagdadalamhati si Pangulong Kuting Jr. sa harap ng publiko ngayong araw habang nananawagan ng awa para sa kanyang may bahay na si First Lady Liz Satanas Mags. Sa isang emosyonal na talumpati, makikita ang Pangulo na halos mangiyak habang humihiling sa mga hukuman at mamamayan na iligtas si Liz Satanas Mags mula sa nakaambang parusang bitay kaugnay ng mabibigat na kasong kinakarap nito. Ayon sa Malacanang, naniniwala si Kuting Jr. na hindi makatarungan ang hatol at iginiit na dapat bigyan ng due process ng kanyang asawa. Dagdag pa ng Pangulo, si Liz Satanas Mags ay naging biktima lamang umano ng mga kasinungalingan at paninira na layuning pabagsakin ang kanilang pamilya. Gayunpaman, iginiit ng mga kritiko na walang sinuman ang dapat mailigtas sa batas, lalo na kung may sapat na ebidensya sa likod ng mga paratang. Habang mainit ang usapin, hinatin ito ang opinyon ng publiko. May mga nananawagan ng habag at mayroon ding naniniwalang dapat manaig ang hustisya. Patuloy na iniimbestigahan ang mga kaso at inaasahang maglalabas ng final na desisyon ng korte sa mga darating na linggo. Asahan po ninyong kami mag-uulat ng tapat at walang kinikilingan sa bawat pag-usat ng kasong ito. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Perto yung nagpapaliwanag. Kakasisend lang sa atin na fake daw yung dokumento. Kung ma-play natin sa ating mga kababayan. I-check ko sis ha, titignan ko. Ano muna ako ha, i-mute ko lang yung sarili ko para hindi marinig ang background, okay? I-check ko. Go ahead. Kung sino pa ang gustong makita, please, raise your hand. Yes. Habang sine-check natin at sinesend ko yung video sa ating sa ating operator dito. I think kanina, Kelly, gusto mong pumasok? Kelly, can you speak up? Please, go ahead. Madam, so I browsed the website of the ICC and it says as a court of last resort, it seeks to complement, not to replace natural courts. So ano ang ibig sabihin? So meron tayong hustisya. The justice system in our country is very vibrant. May sarili tayong mga korte. So papasok sila dapat if there is a failed justice system sa Pilipinas, sila ang mag-take over. Pero meron tayong aktibo na hudikatura ngayon. So bakit sila papasok when in fact we are not a failed state? So that question needs to be answered by the ICC in seeking the jurisdiction for the arrest of PRRD. So sa madaling salita, madam, hindi tayo abogado, hindi talaga ito dapat na mangyari. Pero alam mo na, sila ang nasa posisyon ngayon. At sa nakikita ko talaga, this has been well orchestrated and well planned. Parang plinano ng mga taga-administrasyon, wala sila dito para no fingers will be pointed to him, to BBM. Nag-abroad sila at saka timing na si PRRD galing sa Hong Kong. So parang these are all, I don't know if the universe conspire para mangyari ito or talagang may idea na naplaplanuhin nila ito at a time na grabe ang hearing na nangyayari sa Supreme Court on the PhilHealth, on the GAA. So para matakpan lahat, ipaaresto si PRRD, para lahat sa mainstream media, ang balita si PRRD, even international media right now, I browse NBC, MSNBC, even Fox News, even CNN, nandun na lahat, Duterte arrested through ICC warrant. Na parang ang bilis talaga, ang bilis ng pangyayari at parang ano na ito, meron na silang, I would say, backdoor na pag-uusap para this comes and to play. So again, the best way na gagawin natin kung sino sa atin sa Pilipinas, 99% biktima ng korupsyon, biktima ng sindikato, biktima ng droga, biktima ng katiwalian, mga INC members, KOGC members, mga DDS,
na nagmamahal sa Pilipinas, lumabas na kayo dyan kasi kung andyan lang ako, number 1 ako dyan na pumunta, diretso ako sa Malacanang, mag-peaceful picket ako doon, magbarikada peacefully doon. Tingnan lang natin kung 2 to 5 million na mga tao barikadahan ang Malacanang, doon mag-vigil. Tingnan lang natin kung hindi ba yan aalis si Bangag sa opisina niya. So, this is the most that we could do, especially ang OFW. You are well aware. Tawagan nyo ang pamilya nyo sa Pilipinas, sabihan ninyo na lumabas, makilahok, at maging aktibo to protect the democracy. At this case, we are not only protecting PRRD, we are protecting the democracy sa Pilipinas. We are protecting our autonomy. We are protecting our sovereignty, that we are a sovereign country, that no outside organization could dictate to us, could tell us what to do, and could spoil our justice system. Kasi meron tayong sariling hudikatura na aktibo, our rule of law is vibrant. So kung may kaso sila kay PRRD, dapat dyan nila file cases against him at the Philippine courts. So Yes, Cal. Prof. Anand, folks, sorry ko narinig niyo ako. So, meron tayong mukhang expert na pinapaliwanag na merong discrepancy sa mga signatures nitong pinresent nilang warrant of arrest coming from the ICC. So, kailangan maipakita natin sa taong bayan kung ano na naman dahil sinusuri, hindi ko lang maipakita sa phone ko but I forwarded it to Professor Ana. So, antabayanan nyo lang po. I'm downloading now. Yes, antabayanan nyo lang po at isi-send natin sa inyo. Sa ngayon ay ang ating mga mamamayan na gustong magsalita dito, magtaas nyo lang ang inyong mga kamay. Please raise your hands para makapasok kayo dito habang piniprepare natin. At habang po tayo nagbablog ay nakikipag-coordinate tayo sa mga informante natin sa loob at sa labas ng Malacanang at sa Villamor Air Base. So para mabigyan kayo ng mga impormasyon na o update kung ano ang kaganapan doon. Kaya ulit-ulitin natin, dito po ay nakatutok kami, hindi tayo matutulog dito dahil babantayan natin ang ginagawang paggigipit ng bangag na administrasyon na ito. At sa mga susunod na video na ipapakita natin, kayo na po ang uhusga na kung ito ba ay totoo o peke dahil sinuri nga itong signature na ito, mamaya-maya lang ay mapapakinggan natin mga kababayan. Nahihirapan pa rin ang iba nating mga palangga na makapasok dito. So, doon po sa gustong mag-speak up dito sa lahat ng mga OFW, please, punta tayo sa EDSA muna bago sa Malacanang. For sure, may mga taga Maynila, baka doon na diretsyo nila, hindi natin alam, Pero sa ngayon, ang ating panawagan ay ipakita ang suporta sa ating not only kay Pangulong Duterte, pero sa ating soberenya, sa ating sa ating bansa na kung saan na meron tayong sariling batas. Umaandar pa naman o gumagana pa naman ang hustisya sa atin. Well, it's sad to say, Supreme Court na lang, may natitira pang matitino dyan, pero ibig sabihin, ang pagtatraidor, ang pagtataksil ng Marcos Tambaloslos, Marcos Romualdez Araneta administration, ito'y pagtatakil sa bayan at mananagot sila. Hindi sila patatahimikin natin. Dahil akala nila, hawak nila ang kapangyarihan ngayon. Kaya nga kanina galing sa informante natin na kapag dumami na daw po kayo sa EDSA ay magde-declare sila ng martial sa EDSA at sa buong mundo magde-declare si Bangag ng martial law. So tignan natin kung kakayanin ba niya ang taong bayan sa kanyang pagdeklara na dahil maraming mga uniformado, retired, nakitang-kita ang kababuyan ng gobyernong ito. Maaring ang mga yan ay nag-aantay lamang ng hudyat para manindigan, para sila ay magsalita dyan peacefully sa kalsada at manawagan na tama na ang pagkabangag mo, Marcos Jr. Tama na
ang namumuno sa inyo ay kidnapper na si Lisa Marcos. Tama na ang pamumuno ng mga smuggler na mga kawatan sa ating bayan, sa ating bayan. Tumatangis na ang mga OFW. Pag may mga problema sila sa ibang bansa, hindi na nabibigyan ng kalinga. Kung may nabibigyan man, pakunti-kunti at hindi lahat natutulungan dahil ninanakaw ng mga jutang ginimes sa ibang mga konsulado, sa ibang mga embahada, ang pondo ninyo para sa inyo. Samantalang kayo, bumubuwis kayo ng buhay, nagugurgur pang iba sa inyo, nasasaktan, napipilay, nagkakasakit. Pag lumapit ka sa ahensya ng gobyerno sa panahon ngayon, anong ginagawa sa inyo? Deadma, pinabalik-balik kayo hanggang sa malagutan na lang ng hininga ang inyong mga mahal sa buhay. So mag-isip-isip kayo. Etong fight na ito, this is for you. Para sa inyong kaalwanan dyan. So I hope maintindihan ninyo at mga kababayan na tumutok talaga tayo at humingi tayo ng mga updates sa ating mga palangga na nasa loob at patuloy tayong magmamasid dito. Kanina, actually nakita ko kanina nawala na si palangga. Tino something? Okay? Okay. Sino pa po ang gustong mag-speak up dito? May gusto pa bang mag-speak up, mga kababayan? Si Jennifer, if you want to speak up, please unmute. And you're ready, you're good to go. Kung, may sentimiento ka na gustong sabihin. Yung iba siguro, hindi nila alam kung paano mag-raise ng hand. Paano nga ba mag-raise ng hand? Anyway. Ay, idagdag lang to ako, madam. Okay, go ahead, Kel. Go ahead. Ganito, nasa posisyon sila ngayon. So tayo, kailangan natin na magtulungan, mag-people power, pumunta sa EDSA, pumunta sa Malacanang, hanggang matanggal ang bangag. Natanggal nga ang ama mo, 20 years in power. Consolidated ang power niya noong 20 years. Ikaw pa kaya nga wala ka pang 5 years? Natanggal nga ang ama mo na isang batikang abogado. Ikaw pa kaya nga walang college degree? Ha, di ba? I mean, there will be a day of reckoning to you, inutil, weak BBM. I deeply regretted why I campaigned so hard for you. I deeply regretted kami ni Madam Anika. Ang 31 million na bumuto sa iyo, mostly 90%, I would say they deeply regretted na nasa opisina ka ngayon. At ito pa, this is my call to action. Malapit na ang eleksyon, May 2025 election. Ang eleksyon ay isang referendum. This will be a referendum kung patuloy natin na nandyan sa Malacanang si BBM, kung gusto natin na mahal pa rin ang mga bilihin, kung gusto natin na luslayin ang pera sa PhilHealth, kung gusto natin na ipatuloy ang pagkabudol-budol niya, then bubuto tayo sa kanyang mga bigong Pilipinas na kapartido. Pero kung gusto natin ang pamumuno sa panahon ni President Duterte, kung gusto natin ang polisiya ni President Duterte, ang makamasa, makamahirap, makatao na polisiya niya, then ibuto natin straight ang PDP laban candidates. Perhaps Dr. Richard Mata, perhaps Colonel Kerubin or so. Pero gusto natin na mayroong kaginhawaan ang Pilipinas. We have the power at the tip of our pen. Pero yun nga ang problema pag eleksyon, nandyan yung pera sa mga local politician. Kunin nyo ang pera nyo yan, buwis nyo yan, iboto nyo ang tamang kandidato. At itong sinasabing alyansang bagong Pilipinas, saan ang pagbabago niyan? They are a recycled traditional politician. Who are these people? They've been in the office for several years already. Anong posisyon? Anong nagawa nila sa Pilipinas? Di ba? I mean, ask yourself, ilang years na naging senador, naging congressman, naging gobernador yan, paulit-ulit yan sila. Ngayon, nagsenador na naman. What can they offer? They could have done the best they could sa panahon nila na naihalal sila years ago. Pero parang talagang greed of power. I would say this is greed of power. I don't think this para sa mga tao, para sa mamamayan. I mean, So mag-isip-isip tayo. Doon tayo sa Team Suka or doon tayo sa mga sinusuka
na mga traditional politician na kaalyado ni BBM. So mamili tayo. We have the power. Electing PDP Laban senatorial candidates is supporting PRRD. Electing Bigong Pilipinas candidate is a continual support of the weak inotel BBM in the office. So the choice is yours. Nasa sa ating kamay ang kapangyarihan para mabago ang sitwasyon sa Pilipinas. Maraming salamat po. Yes, thank you, Kel. At update sa ating mga kababayan, grabe ang batalyong mga pulis na naman, parang ginawa nila sa KOJC. Yan yung update sa atin ng ating mga nandoon ngayon. So kaya talagang dapat hindi natin hayaan itong mangyaring pagigipit sa kanila. Plus, may mga reports, I don't know kung ready na, Professor Ana, na ang kanilang warrant of arrest ay kaduda-duda. So dapat din suriin yung authentication nito kasi 'di ba gusto nilang ilipad si Pangulong Duterte somewhere na hindi nila maipaliwanag kung saan nila dadalhin, 'di ba? Baka mamaya bitbitin nila at ilaglag nila or kung ano man ang gagawin nila. So kaya dapat talagang ang mga nagmamahal sa Pangulo at may mga paninindigan diyan ay lumabas at magpakita ng suporta. 'Yun ang kailangan natin sa ngayon dahil nga patuloy na lumalabag dito sa batas itong mga hinayupak na ito. So hindi tayo papayag na basta-basta na lang ganun nila ang dating Pangulo na nagmahal at nagbigay ng kaalwanan sa buhay ng ating mamamayang Pilipino noong kanyang kapanahunan. So sis, I hope ready na yung ating ang ating video. Let me know kung ready na. Inaayos pa. Hindi pa ma-share. Pero nasa akin na-download na. Wait lang. Okay, na-download na. Oo. Okay, sige. Go ahead. Tuloy muna natin yung mga magsasalita nating mga kababayan. Oo. Ayusin ko lang ito. Marjorie, papasok ka ba, Marjorie? Unmute yourself kung papasok ka. Okay, kasi alam ko kanina pa si Marjorie, Si Mr. Enforcer, if you want to speak up po, please unmute yourself. Ayan, sa lahat ng gustong mag-speak up, i-unmute nyo lang ang inyong mga sarili para marinig natin. So, bawat isa mabigyan natin ng tsansa na makapagsalita. At yes, ang ating mga kababayan, okay, sabi ni Lay Diaz, page 14 po ng warrant of arrest, ang daming details na dapat suriin. Kaya nga ipapakita natin yan mamaya palangga, people power na, sabi ni Obang Bang, palayasin na ang bangag at ang tambaluslos. Sabi naman ni Glines, let's protect PRRD. Laban na, kilos na mga kababayan, sabi ni David Castillo. Together we stand, divided we fall, let's go. Ang sabi ni It's Just Food. Hukayin na ang senyor, sabi ni Palangga. Okay? Hukayin na. Alright. Ano sabi niya? Kilos na tayo. Right. So ngayon, why? Sabi ni, okay. Why the heck are justice system not addressing lawlessness? When will they raise awareness that our national treasury is bone dry despite the selling of gold, reserves, and PhilHealth excess funds? Ayan, sabi ni Mr. Noel. Ayan, grabe talagang, sabi ni Judy, ito ang link. Ayan, isend natin dyan. Ayan po yung link. Nandyan sa ating comment section. So, sa lahat ng mga gustong pumasok lang po kayo at maging part kayo ng ating diskurso ngayong araw na ito. So, basahin na natin ibang mga komento. Playbook, arrest PRRD through ICC when allowed probes de facto Supreme Court is not functioning. No inquiry to PhilHealth, budget hearing petition, the martial law. So, grabe, galit na galit ang ating mga palangga, ang ating mga kababayan dito sa comment section. Sabi ni Lydia Pampilo, ayan, sabi ni Lydia ay kumilos na, people power na. Yan lagi ang sinasabi ng ating mga kababayan. Alright, so sa lahat po ng nasa labas ng bansa, pwede kayong mag-gather
'di ba? At mag-bonding na rin kayo at pwede kayong pumasok sa ating live ngayon para maipakita ang inyong pagsuporta sa ating mahal na Pangulo at sa kalayaan sa kalayaan sa mga bangag. So, yes, you have the numbers, Filipino people. Do not be afraid. The power resides in you. Your voice in the voice of God. Labas na, sabi ni Romela Bengzon. So, desperate move talaga ito ng mga bangag. Sabi ni Chief Nurse, ako. Nakakagalit po talaga, sabi ni Aurelium Gold. Ayan, yes, nakakagalit talaga sis, but you know, kailangan natin tutukan para hindi makalusot yung mga jotang genimes na ito. So, ayan, you will find out, Filipino people, that you have the power, sabi ni Romela Bengzon. Alright. We love our country, the Philippines. Dalabas na mga kababayan, sabi ni Tina Shui. Okay? Tignan natin kung ano pa yung ating, sa lahat pa lang gusto pumasok, nandiyan na yung ating link. But ganun pa man, mga kababayan, ayan, malapit na i-play natin yung pagsusuri nitong nitong dokumento na ito, na kung saan nga ay kaduda-duda. So, we'll see kung ano yung update sa atin ng ating mga palangga. Yun na nga, grabe daw talaga ang galawan ng mga pulis doon ngayon. At ang paggigipit ng mga bangag at mga kapulisan sa ating mga kababayan. Maharlika, explain ko lang kung ano yung handa na for filing, no? Now, ang habeas corpus ay isang petisyon na nagsasabi na walang legal na basihan ang pagkakaaresto sa isang tao. At ang writ of habeas corpus literally ay isang writ or order na dalhin ang pagkatao ng nagpipetisyon at sabihin sa korte kung ano yung dahilan at ay inaresto, no? So ang ating hinandang petisyon ay nagsasabi na illegal nga yung pag-aresto kay dating Presidente Duterte dahil ito ay sa pamamagitan ng isang warrant of arrest na inisyu ng ICC na wala ng jurisdiction sa Pilipinas. Dahil nga, sang-ayon mismo doon sa Rome Statute of the International Criminal Court, ay kinakailangan nagsimula ng preliminary investigation ng prosecutor sa loob ng 1 taon matapos tayo magbitiw sa pagiging miyembro ng ICC. At nasimulan nga itong preliminary investigation nito sa 2nd taon. So ang remedyo dito ay habeas corpus. Ang maganda sa habeas corpus, as soon as possible, dapat dinggin yan ng Korte Suprema dahil ang kalayaan ay isa sa pinaka-importanting karapatang pantao. Kaya nga po nananawagan na po kung sino man yung nandoon na katabi ni Presidente Duterte. Ito naman pong draft na ito ay nakita na ni E.S. Medialdea. Believe it or not, 7 months ago pa handa na ito, no? 7 months ago pa handa na itong petition nito, anticipating nga na talagang darating itong araw nito. Well, kung nakikinig din si E.S. Medialdea, ang sinabi ko nga sa mulat-mula pa talagang gagawin nila ito. Kaya nga naghanda na kami ng petisyon dahil alam namin gagawin talaga nila ito. Nagulat lang ako na ginawa pa rin ito ng ICC sa panahon na si Trump mismo ay i-freeze na ang kanyang mga bank accounts, no? Hindi ko alam kung paano pa sila maglilitis ngayon sa dahig. Wala ng pera nga ang dahig, no? Dahil wala ng pondo na makakapasok sa kanyang tinatawag na SWIFT account, no? Dahil ang pondo ng korte ay nagagaling sa kontribusyon ng mga miyembrong mga bansa. So anyway, nananawagan ako dun sa mga nakadikit ngayon, nakapaligid kay Presidente Duterte, hindi po makapasok yung tao na may hawak ng verification and affidavit of non-forum shopping na kinakailangan lagdaan ni Presidente Duterte para maihain na sa kataas-taas ang hukuman ang petition for habeas corpus, no? At kinakailangan pong maihain yan sa lalong mabilis sa panahon dahil kung hindi po baka maisakay sa eroplano at mailabas ng bansa ang pagkatao ni Presidente Duterte na magiging dahilan para mawalan na ng jurisdiction ng Philippine Supreme Court at maging moot and academic ang kaso. So kung nandiyan na po sa loob si Attorney Trixie, pakisabi naman kay Presidente Duterte na handa na yung habeas corpus, pakisabi kay E.S. Medialdea dahil ako'y wala naman dyan,
o pwede ko namang papirmahan yung lagda ko sa petisyon, pero kinakailangan ng ibang abogado na pipirma rin sa petisyon na haharap sa Korte Suprema unless papayagan ako ng Korte Suprema na humarap by Zoom, no? Or by itong mga technological ways of appearing before the court, na ipipetition ko rin yan na kung po pwede ay by Zoom akong mag-argue sa Korte Suprema, no? Dahil nandiyan naman talaga yung rules of court na nag-allow na ng Zoom hearings, kumbaga, and meetings, no? At exceptional naman yung circumstance na nandito tayo ngayon, pinapa-aresto ng Kongreso, at meron pa ako nakabinbin na petition sa Korte Suprema mismo para questionin yung pagiging constitutionality yung constitutionality ng ganyang order of arrest na in-issue ng Kamara de Representantes sa akin, ng WAD Committee laban sa akin. Pero sa mga kakapasok lang, arestado na po ang Presidente Duterte. Ito po ay sa bisa na isang warrant of arrest ng International Criminal Court na inimplement ng PNP. Ang ating paninindigan po, illegal yung cooperation na ginawa ng PNP dahil hindi na po tayo kasapi ng International Criminal Court, at ang dapat na kinikilala nila ay ang ating saligang batas na nagsasabi ng judicial power ay nakasalalay lamang sa isang Supreme Court at lahat ng mababang mga hukuman na binuo sang-ayon sa batas ng Pilipinas. So wala po talagang bisa ang warrant of arrest na issue ng isang banyagang hukuman. Ano ba naman ang hirap sa pagkakaintindi dun sa sinabi ng saligang batas na judicial power vests only in one Supreme Court and in such other lower courts as may be created by law? Diba malinaw naman yon? Sinabi ba doon na mayroon pang jurisdiction ng mga dayuhang mga banyagang hukuman bukod sa one Supreme Court and all other lower courts that may be created by law? So ngayon po, ang aming panawagan, magtipon-tipon na po tayo sa EDSA. Hindi po illegal magtipon-tipon sa EDSA dahil ang pagtitipon-tipon po, ang malayang pagtitipon-tipon ay kabahagi po ng kalayaan ng malayang pananalita. Karapatan po natin yan. Ang ating lisensya para magtipon-tipon sa EDSA, para iprotesta itong pangyayaring ito, ang pagbaliwala sa soberenya, jurisdiksyon ng bayang Pilipino at pag-aabuso sa pagkatao ng dating Presidente Duterte na sa ayaw nilang aminin ay pinakapopular pa rin. Pinakamataas ang acceptance at approval rating nung siya'y bumitiw sa pwesto. Yan po ay isang bagay na dapat talagang panindigan ng mga mamamayang Pilipino. So maraming salamat po sa pagtangkilik sa online natin, pero ang importante po talaga, magtungo na kayo sa EDSA, be counted, stand and fight for our democracy, paglaban naman po natin ang soberenya ng ating bayan. Maski ayaw niyo po ang Duterte, bagamat karamihan ng Pilipino ay talagang gusto si Duterte, obligasyon naman po natin bilang mga Pilipino na depensahan ang soberenya at jurisdiction ng ating bayan. Yes, Spokesari, mayroong statement si Mayor Basi Duterte, babasahin ko lang sa kanyang social media post. Sabi niya, they want a prolonged standoff by using General Torre to illegally detain and deny PRRD of medical care. It seems to me that they are trying to murder the old man. So, yun nga, gusto daw nilang patagalin o pahabain itong standoff na ito para, ginagamit na naman si Torre dahil magaling si Torre sa pang-ano Magaling si Torre dito sa ganitong klaseng estilo na, pinagkaitan ng Pangulong Duterte, yun nga, sa medical care at, baka, ayon sa kanya, yun nga, na baka or pwedeng gorgorin ang ating Pangulo. So, yun po ang mga nakukuha nating impormasyon sa sa ating mga group chat dito na kung saan nakatutok talaga dito sa pangyayaring ito. Okay? So, tignan natin ang ito, pakinggan natin, may statement daw itong si Mangga, si Amy Marcos. Pakinggan natin, folks. Sa pangyayari na inaresto si Presidente Duterte at hindi maniwala ngayon hindi ako masyado kawawa naman si Presidente Duterte. Ulul! Yung kapatid mong bangag! As a friend. Then, ang akin kasi hindi na tayo natuto. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto, etong paulit-ulit ay kagagawa ng kapatid mo. Pakinabang sa mga naghihirap sa bayan
ang bangayan ng politika. Parang naging siklo na tayo na ganito. Umanda ba ang buhay natin dahil sa pumupolitika? Masenso ba ang ating bansa? Hindi na tayo natuto. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!